mga kaisan. Ihatid na po natin si Nini, si April Joy po pa terminal po. Pauwi na po ng Cavite. Kaya gising lang natin ay. Ito sa isod din eh. Dito din yung sa likod. Di ka lang iayos ko. Ayun yan. Sa likod na yan. Ay. Sininilaan po ay nabili ng longganisa. Tsaka po pansit lokban. Pang po, pampasalubong. Mga kainsan, magandang umaga po. Ayan. Ay, narito tayo. Yan, mga kainsan, ay permi kong nakikita sa comment ninyo na kami daw magkakapatid ay nag-aaway at saka ni ka-best friend. Wala pong katotohanan yun. Hindi lang po ako napatuloy sa comment. Siyempre mga kainsan, ako'y busy rin tao ba? Ang daming gawa. Ayan, dahil siguro hindi kami laging magkakasama magkakapatid. Kagaya nung nabasa ko nung minsan, magkaaway nga daw kami ni Kuya Alvin, ni ka-best friend, tsaka ni Nini. Wala pong katotohanan. Si ka-best friend po ay pinsan ko. Ano mang pag-aawayan namin mga kainsan. Minsan may mga comment na hindi mo na lang papansinin. Kami daw ni Kaparnbin, siyempre si Kuya Alvin naman po ay malayo. Hindi lagi kami magkakasama. Si ka-best friend, busy din po sa kanyang trabaho. Pero pag may pagkakataon po, nagsasama-sama kami. Si Nini naman po nasa Cavite, yan, ihahatid na po natin. Siyempre hindi naman talaga nila tayo ganong kakilala. Ayan. Tsaka hindi na rin naman tayo mga kaisan pumapatol sa mga, siyempre alam nyo na. Tsaka mahal na mahal namin mga kaisan ng isa't isa. Tsaka pinsan ko. At kahit hindi kami magkakasama at hindi rin naman po kami naging sakit ng ulo nung mga magulang namin kahit nung elementary, high school. Nagbinata kami. Hanggang walang naging sakit ulo din yung aming mga magulang. Ito ang laging bilin sa amin ng nanay at tatay ay kung magkakapamilya kayo ay kumbagay tulungan kayo. Huwag kayong mag-inggitan sa isa't isa at lagi kayong magtutulungan. Yun lagi ang payo ng inay at itay. Huwag kayong makikipag-away. At ang sabi lagi, wala akong may iwang yaman sa inyo. Ang may iwang ko lang ay di yung aking kasipagan na ipamamana sa inyo, katapatan sa kapwa at saka yung gumawa ng maganda. Yan lang lagi kong naririnig. Magmahalang kayo dahil pag wala na kami, kayo na rin magkakapatid ang magdadamayan. Maging sabi nila, laging sinasabi, maging mabuting asawa at anak. Yun lang lagi ang naririnig ko mga kainsan. Huwag maging madamot at saka palaging magpasalamat sa itaas. At huwag din pag-awayan ang mga material na bagay, pera o kung ano pa man. Laging ganun mga kainsan. Tsaka umiwas lagi sa gulo. Alam mo mga kainsan, dati napabarkada rin kami. Pero pag alam naming medyo gumagamit na yung mga naging tropa namin dati, umiiwas na kami. Yan, si Kuya Alvin, tropa ko yan dati, magkakaibigan kami. Pero pag alam naming medyo iba na, kumbaga parang gumagamit ng hindi maganda, iwas na kami magkapatid, tol. Iwas na tayo, medyo iba na. Yan, alam niya ni Kuya Alvin. Ayan, maikwento ko lang sa inyo mga kainsan. 3 years ago, 3 taon ako dito sa Pilipinas eh. Yan, ang plano ko kasi dati, mga kainsan, ang plano namin magkakapatid, sa Kuwait muna kami lahat, tapos lipat kami ng Canada or Australia. Pero ang bait ng Diyos mga kainsan. At ang plano namin, ang una kong pinapunta dito sa Kuwait noong mga panahong yun ay ang aking kapatid si Nini. Dito na Sir Scott. Tapos ay
Hindi na babayo. Ang susunod na sana si Kambal. Si Ace ang susunod, tapos ay si Kambal, pa-Kuwait na rin sana. Kaya lang medyo nabago ang plano. Iba pala yung plano ni God. Ang gusto pala niya, pauwiin kami lahat sa Pilipinas. Nabago lahat eh. Ang parang ang bilis lang ng pangyayari mga kainsan eh. Alam mo yung may plano kami ni Nini na pumunta ng ibang bansa, Australia nga Parang mall. or Canada. Biglang nabago ang lahat mga kainsan. Oo. Tapos yun pala, ang gusto ni God, is mag-stay na lang kami dito sa Pilipinas, na makasama namin yung pamilya namin, mga kapatid. Yun, nabago lahat mga kainsan. Hanggang sa ngayon, yan. Siguro, mga kainsan, may kwento ko lang sa inyo. Kung bigyan man ako ng mga blessing lagi, sa panahon kasi ngayon, hindi na kami kagaya dati. Medyo, aaminin ko, medyo maano na yung buhay namin ngayon. Medyo, kumbaga, hindi na hikahos kagaya dati. Sabi ko nga, God, kung bibigyan mo lang ako ng blessing at idadaan mo sa akin, i-share ko yan sa lahat sa mga kapatid ko. Kung ano man yung mangyari at kung sino man yung, kung i-bless mo man ako, siguro ako na talaga yung para sa akin, ha. Gusto ko kasing maging blessed din kami lahat at sinishare ko naman yun sa mga kapatid ko. Tapos sa mga magulang ko, sabi ko nga, Lord, kayo nang bahala kung anong mangyari. Kahit sabi ko, ako na yung mag-alaga sa mga magulang namin mga kainsan. Pero alam mo mga kainsan, sa totoo lang, sobrang yung blessing talaga. Yun naman ipinagpasalamat ko din sa inyo palagi. Siguro dahil sa sipag din naming magkakapatid. Ay yan. Naandyan lagi yung blessing at saka nagpapasalamat kami sa inyo. Sa inyong lahat at medyo talagang hindi ko napapahabain na rin mga kainsan. Talagang ang daming nagbago mga kainsan. Yung mga comment na hindi maganda. Minsan, tapos yung mga nagme-message sa akin, humihingi din ako pasensya sa inyo mga kainsan. Minsan, di ko na kayo ma-replyan. Merong sasabihin ang laki na ng ulo. Pero syempre, naging busy na rin tayo. Tapos ay, syempre, may mga plano pa rin kami mga magkakapatid. Saka ako na sasabihin sa inyo, pag medyo okay na. At sana patuloy pa rin kaming maka-inspire sa inyong lahat. Siyempre mga kainsan, hindi rin naman kami perfectong pamilya, hindi naman kami ganun ka-perfect. Siyempre, minsan naikwento ko lang, may mga pagkakataon ding tampuhan ng kaunti. Yun na may naaayos mga kainsan. Siguro naman lahat naman ng kahit kapatid or nanay at tatay, may mga ganong sitwasyon. Pero yun ay napapag-usapan. Hindi mo na kailangan na palakihin pa. Hindi mo na kailangan i-share sa social media. Yung mga ganong bagay mga kainsan na pag oo, sabi ko nga sa inyo, ang kaaway ko lang ay asawa ko eh. Pero hindi naman talagang yung babag na siyempre maya wala na. Kumbaga pag uminit ang ulo ng asawa mo, ay mamaya ay wala na. Huwag kang sasabay. Ay sinasabi ko sa inyo, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Yeah. Yun ay biro lang. Ay, yun lang. Sobrang daming pasasalamat sa inyo. Sa inyong lahat po. Ayan, hello nga po pala kay kay Tita Pilipina at saka kay Tito po. Ayan. Maraming salamat din po sa inyo. At sa lahat po. At medyo napapahaba na ang kwento ko sa inyo. Maraming kwento mga kainsan. Alam niyo naman kung saan ako nagsimula. At yun, sana patuloy pa rin po nyo kaming suportahan. At yun, sa mga ito maipayo ko lang mga kainsan ha. Doon sa mga kapatid na medyo kumbaga parang nag-aaway, nagkakatampuhan, nagkakaroon ng kumbaga hindi mabuting, kumbaga anong tawag doon? Meron tawag sa English man yun ay
mistaken. Ano nga ba sa ganun? Basta yung pag hindi pagkakaunawaan ba, yun ay pag-usapan ninyo. May mga ganun talagang pagkakataon na siyempre pag-usapan ninyo yung mga ganung bagay. Tapos yung iba naman, nakakakita rin ako pag umasenso na ng kaunti, ay pinababayaan na yung magulang. Ay, wag gayon. Nako po. Wag. Nako. Dahil kung hindi din dahil sa magulang ninyo, wala kayo dito. Kung nagkamali man yung magulang nyo, patawarin nyo. Patawarin nyo ang isa't isa. Wala kayong sikip sa dibdib. Yung iisipin. Oh, meron kasing ano eh. Ang tinatawag kasi dyan yung iba eh, pride. Marami akong kilalang ganyan. Pero ayoko na magbanggit. Oo man mga kainsan, mahalin nyo yung magulang nyo hanggat naandyan pa sila. Kung hindi man sila naging mabuting ina at ama sa inyo, sana naman naging mabuti kayong anak para sa kanila. Oo man. Kaya sabi ko sa inyo mga kainsan, maluwag yung wala kayong hindi niyo pagsisisihan eh. Oh, na sakalang kayo iiyak pag ang nanay at tatay niyo ay wala na. Eh. Kaya ngayon, kung meron mang hindi pagkakaunawaan, yakapin niyo mga kainsan. Umuwi kayo sa inyo. Or kung OFW naman kayo, tapos yakapin nyo. Pag dumating kayo, humingi kayong tawad, humingi kayo ng pasensya, yun lang. Wala, that's all. Wala nang, hindi na kailangan ng palakihin pa ang ego, palakihin pang, wala na. Yun lang. Oo, minsan, siyempre, meron akong yung mga nakasama din sa bahay na naririnig dati. Ito, base sa experience ko lang na tumatawag yung magulang. Siguro nga ba yung magulang niya, walang-wala. Kumbaga, as in talagang wala. Ang hirap din naman ng buhay sa Pilipinas. Sinabihan ba naman niya na hindi daw siya tumatain ng pera sa abroad? Huwag ganun. Pwede mo namang sabihin mahinahon eh. Pasensya na at medyo gipit din ako ngayon. Huwag ganun. Kumbaga, siyempre magulang mo rin yan eh. Alam ko naman na may magko-comment na hindi mo obligasyon yung magulang mo. May mga ganong mindset eh, iba. Pero kung nakakaluwag-luwag ka naman, magbigay ka ng 5,000 to 4,000 a month, makakabigat pa ba sa inyo yun? Eh syempre, yung mga magulang mo naman, hindi naman din nila kasalanan na lumaki silang mahirap. At saka hindi na kailangang sisihin na ang magulang na ikaw ay bakit kayo naging mahirap. Syempre, iba't iba kasi ang kapalaran ng tao. Maswerte ka at napaganda ang buhay mo. Parang ganun ba? Ayan mga kaisa, napapahaba na ang kwento ko. At ayan, ihahatid ko lang ang sinini po. At maraming salamat po ulit sa inyo. At yun eh, kwento ko lang. At payo ko lang din. Oh, hindi pa huli ang lahat mga kainsan. Humingi kayo ng tawad. Doon sa may mga kasalanan lang naman. Yeah. Ay wala namang ibang hinahangad ang mga magulang mga kainsan kundi maging peace of mind ba? Oh, minsan kasi pride din ang eh. Yun lang mga kaisan, maraming salamat po sa inyo. Ingat po lagi lahat. Salamat po. Sige. Ay ikot na lang pala nini doon pala. Doon na lang pala iikot. Oo. Dati dito ang pala ay. Siguro ba din na kasi ano wala sa rin. Oo, kayo to eh. Tahero yun, mas malayo yun. Ipapunta ng Maynila. Siya? Yung kanya, Kaya pala nagdiretso silang Maynila. Oo, yung Parang baklaran na yun. yung sa Katipan ni Bombay ay saglit lang hanggang parang galing daw silang ay Mall of Asia. Baklaran na yun eh. Yung kabila. Yung isang diretso, baklaran na. Yun yung sinasabi papuntang Cavitex. Oo, ay hindi ko lang alam. Basta alam ko yun. Pag diretso na nila yun. Mismo sa may Robinson Tahero. Saglit nga lang daw. Ano na yun, baklaran na. Saglit nga lang daw hanggang Pasay na yun eh. Pasay na. Ibig sabihin pala ang Cavite pala kadugsong na rin. Parang Maynila kadugsong din. Kadugsong. Parang niya. Yung walang aircon.
bus namin sa school. Walang aircon. Parang jeep lock ban yun. Ito. Kaya possibly Bombay, meron daw ng mga lumang bus na rin. Nung nag-a-apply ako diyan tuwing alas 5 ng madaling araw. Oh, Alas 3, dyan ang sakay. Pagkahirap din mag-apply Tapos pababalikin ka pa dahil hindi mo pa daw medical. sa Maynila ba? Oo, si Ate Mapi Saan ba? saan kaya si Ate Mapi? Ate sino? Baka po. Si Ate Mapi patayabas na. Dapat mo linis ka, ate siya. Palapala. Diyan din ako nag-apply dati. Palapala. SM Robinson, meron yung tapatan. Sa SM Robinson? Oo. Magkatapat yun SM ata at SM Robinson. Tagahugas ng ng CR po dati. Makakuha lang ng experience. Palapala. Baba ka pa ba nini? Ako na. Palapala. Dito po ang sakay ni Nini. Palapala po. Ala. Isa lang masakit sir. Isa lang. Mga anong oras po nasakay ni? Anong oras po nang alis? Dito. Pag napuno po, Pupunuin pa pala. Wala ka na nakalimutan Nini. oy, good morning. Wala ka na nakalimutan. Sakay na kayo. Ingat Nini, ingat. Doon ka na oh. Dito na lang daw. Diyan na, doon na. Lagay mo na yung bag mo. Baka maupuan ka nila. Baka naman. Ingat Nini pag uwi. Dali si Shin, papunta mo pa si Shin. Salamat kuya. Oo. Ingat ka lagi dun. Kumusta mo na lang dun kay kay Tyrone, kumusta hindi mo sinama May trabaho. Kumusta mo na lang? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Chat mo ako ha. Sige na. Sige na. Ingat ha. Ingat. Bye-bye. Ingat lagi. Bye-bye. Kaya lang balik mo, kada lang. Baka pag balik siya. Oo. Okay sa pag-tension. Oo. Text ka na lang pag Bye-bye. Text. Te-text na lang po pag nakarating na ng Cavite. Mga busy rin mga ka-ensign sila. Mga din. May trabaho na po Yan, hello po sa mga taga Palapala. Hindi pa tayo na almusal Nini, sa bahay na.